Samantala, idinaos naman ngayong araw ang ika-45 World Trade Center Association General Assembly. Sa tema pong Better Together, Global Unity and Cooperation, sumentro ang talakayan sa pagpapalawak ng at komersyo ng mahigit 70 bansa sa mundo. Ang buong ulat, ihatid naman sa atin ang aming kasamang si Ria Fernandez, live via phone pack. Kirby, magandang hapon. Tampok sa ika-46 na General Assembly ng World Trade Centers Association dito sa World Trade Center sa Lungsod Pasay ang pagpapalawak ng kalakalan at komersyo. Maliban dito, sentro rin ang 3 araw na taunang pagtitipon ng pag-akit ng mga mamumuhunan sa bansa. At isa nga rito na makikinabang ang mga proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Lagpas 300 daw ng WTCA mula sa mahigit 70 bansa sa mundo. Ibig sabihin, hindi lamang mga lokal na mamumuhunan ang binibigyang oportunidad na mag-invest sa bansa, kundi maging ang mga banyaga. May mga kinatawan din mula sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Tourism Promotions Board, National Economic Development Authority at PPP. Sa ating eksklusibong panayam kay Ginoong Guillermo Lochanco, ang may-ari ng World Trade Center Metro Manila, pinuri niya ang PPP ng pamahalaan. Maganda raw kasing paraan para isakatuparan ang mga proyekto ng pamahalaan ang pakikipagkolaborasyon sa pribadong sektor na siyang magbibigay pondo. Hindi naman daw kasi kaya ng gobyerno lamang na pondo ang mga proyekto dahil sa kakulangan ng puhunan. Ipinagmalaki naman sa naunang briefing ni Director Francisco Daquila Jr. ng Center for Monetary and Financial Policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula sa SICMA of Asia ay naging second fastest growing economy na sa rehiyon. May budget surplus din daw ang bansa pero mas mapapakinabangan ito kung ipapasok bilang puhunan na alinsunod sa pinag-uusapan sa WTCA General Assembly. Yan ang pinakamainit na balita mula sa World Trade Center sa Pasay. Ako si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan.